ipagdiwang o alalahanin ay ang ginawang paghahandog ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili sa krus. Ang mga tumutuligsa ngayon sa Iglesia ni Kristo sa hindi pakikiisa sa pagdiriwang ng Paskong Katoliko at Protestante ay hindi lamang po hindi naiintindihan ang mga aral na nakasulat sa Biblia, hindi rin po nila naiintindihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-Youthy. Welcome back. Tuloy nun po kayo sa akin pong regular show. Para po sa mga baguhan, mga new viewers po natin, ang atin po ginagawa sa Youthy, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. And for this particular video, of course, dahil meron po tayong topic, meron po tayong paksa for the couple of weeks na po. And it's of course about Christmas dahil we are shooting this in the middle of December 2025. At syempre, ano pa yung pinakamalaking okasyon, pinakamalaking family event sa Pilipinas kundi ang Pasko, mga ka-U3. While it is indeed a family tradition, ang root nito has always been religious, kaya nga sinasabi nga ni Jose Marichan, it's the love we have for Jesus. Pero different religions have a different take, kumbaga, kung ano talagang origin ng Christmas at saka kung dapat bang i-celebrate o hindi, ito ba ay biblical? So ito po yung topic na pag-uusapan po ng isang show ng Iglesia ni Cristo. Ang title po yata nito is ang pagbubunyag. So hindi ko pa po ito napapanood, and honestly, sa dami na rin po ng mga INC videos na nabigyan natin ng reaction, I actually find it fascinating na ang dami pong programa, na ang dami pong televangelism ng mga programs ang INC, no? So ito na nga po included, itong show na ito. Sa akin man pong background sa paghihimay, sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, hindi po ako member ng INC. So I think alam niyo naman po yan. Obvious naman po siguro. Ako lamang po isang hamak lamang na video reactor. So dahil hindi po ako kaanib, maaari po na may mga tanong po ako na it would seem I am disagreeing or agreeing with the things that I am watching. Pero one thing I can guarantee yung mga ka-U3, wala po tayong religious agenda dito po sa U3. Ang atin lamang po, nibibigay tayo ng honest and genuine reactions as we are watching the videos for the first time. So, everything now is ready. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Kamusta po kayong lahat, mga giliw po naming mga taga-subaybay? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan ng inyong kalusugan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Muli po namin kayong inaanyayahan, samahan po ninyo kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay. Ang tatalakayin po natin ay alam po naming makatutulong po ng malaki sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagtalakay, mga kaibigan, panoorin po muna natin ito. Wala po talaga sa akin, sa hinuha ko na mapupunta ako dito sa Iglesia ni Cristo. And based on experience noon, hindi ganun kalaki yung impact ng religion sa akin. Hindi po ako palasimbaw, hindi po ako part ng mga church activities. Lumaki ako na nilinyagan ako sa Katoliko, pero hanggang papel lang po siya. Noon po yung pagpunta sa simbahan o pagrerelihiyon, hindi po talaga siya kasama sa priority ko. Kumbaga, ang goal ko lang noon, school, bahay, makatapos, makapagtrabaho. Dati po, ang alam ko lang sa iglesia, sumasamba sila pag Huwebes at Linggo. Kasi po yung lola ko po sa mother side, INC po siya. Maayos po yung kasautan nila pag sumasamba sila. Nagsimula po yung malalim na kabatiran ko sa iglesia noong naanyayahan po ako ng kaklase ko sa PUP. Total free time ko naman po noon, sumama po ako sa kanya. Tapos dun po, nagsimula po akong makinig sa pamamahayan nila. Ang una ko pong napakinggan na, iisa lang po ang Diyos at yun ay ang Ama. Sa dati ko pong relihiyon, pag nagsa-sign of the cross po, 3 yung binabanggit po namin
Yung Ama, ang Anak, at yung Espiritu Santo. Kaya naintriga po ako nun. Pagkatapos ko, ang sabi po ng nagturo nun, kung gusto ko pa daw pong magsuri sa mga aral ng Iglesia, bumalik daw po ako din at tuturo daw po niya sa akin yung doktrina sa loob ng Iglesia. Unti-unti ko pong naunawaan yung aral sa Iglesia. Hanggang nag-decide na po ako na talagang aanig na po. Nung time na po yun, natatakot ko ako na magpaalam sa mga magulang ko. Kasi baka hadlangan po. Nagkaroon po kami ng masinsinang pag-uusap ng magulang ko po. Kasi po nung una ay parang hindi po pumapayag yung papa. Parang pinaglaban po ng mama ko na kung hindi daw po siya papayagan na mag-iglesia, payagan daw po kami ng mga anak na pumili ng magkaroon ng sariling paniniwala. Nagulat din po ako sa sarili ko nun. Kasi wala naman po talaga sa priority ko nun ng pagdaraluhin. Kaya hindi ko alam ba saan ko nakuha yung courage sa magpaalam po para magpatuloy. Tinuloy-tuloy ko po yung pagsamba. Dumadalo po ako ng mga tulong panalangin. Pagkatapos, sinabi na po sa akin na for final screening na daw po. At dinala po ang bautismohan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Noong May 10, 2014 po, binautismohan na po ako. Dati po, ang routine ko talaga aral sa school, sa PUP, tas uuwi sa bahay or magagalak sama kaibigan. Ngayon po, pag Huwebes at Linggo, kasamba po ako dito sa kapilya. Nabago po yung priorities ko, pero hindi naman po siya nabawatan. Andun ma rin po na kapag tapos pa rin po ako ng pag-aaral. At ngayon po, nagkaroon po ako ng magandang trabaho, nakakatulong po ako sa magulang. Mas binibigyan pahalaga ko na nga po ang mga magulang ko ngayon dahil ayun ang tinuturo sa mga pagsamba. Pero mas nagkaroon po ako ng prioridad sa aking kantupad. Malaki po ang pagbabagong naidulot sa akin ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga po nagkaroon po ng sense at direction yung buhay ko, kung ano ko ngayon. At nagkaroon po ng realignment yung mga priorities ko noon sa buhay. At ito na po ay ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Okay, before we proceed here sa actual na po napalabas nun ng ang pagbubunyag. So, I think we got the kind of format here na yung first part is a kind of testimony ng isa sa mga, kumbaga, successful converts po nun ng kanila pong reliyon. And, you know, these kinds of personal life stories are really effective tools din po talaga para, kumbaga, mas makarelate yung mga viewers na most likely, if you are in a similar situation, kayo ay naghahanap, nagsusuri, kayo hindi sigurado, you have to try to think about that more. And maybe it could change your life as it did sa kay kapatid na Dessa Marquez. Although after listening to her story, so what I got there is yung yung kanyang lola is INC, and then I think yung mom niya was not allowed by her dad. Pero ang parang sinabi is yung mga anak ko ay dapat magkaroon ng kumbaga freedom to choose their own religion. So that was quite interesting for me. And honestly, I was hoping na sa kanilang twist ng story ni Des is makonvert din yung kanyang mga magulang. Pero well, maybe it's still in progress kumbaga But like what I mentioned, so this is the first part of the show, ang pagbubunyag. And I am guessing now that after that story is ito pong host natin will be discussing na kumbaga yung subject proper talaga natin, which is yung Christmas nga and whether this is really indeed a Christian doctrine or biblical, something like that. Let's proceed. Mga kaibigan, ipinagdiriwang po ng mga Katoliko at Protestante sa buong mundo ang tinatawag po nilang Christmas o Pasko tuwing December 25. Naniniwala po sila na ang petsyang ito ay siyang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo.
Mga kaibigan, dahil hindi po nakikiisa ang Iglesia ni Kristo sa iba't ibang gawaing isinasagawa kaugnay ng kapistahang ito, pinararatangan po kami na hindi raw namin pinahahalagahan ang Panginoong Jesucristo. Bakit po ba hindi nakikiisa ang Iglesia ni Kristo sa pagdiriwang ng tinatawag na Christmas o Pasko? Totoo po ba ang paratang ng ibang relihiyon na hindi pinahahalagahan ng Iglesia ni Kristo ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Ito po ang ating aalamin. Mga kaibigan, ang salitang Pasko, kung sasangguniin natin ang diksyonaryo, ay sinasabing nagsimula o nagmula sa salitang Paskwa. Mga kaibigan, mayroon bang binabanggit na Paskwa sa Biblia? At iyon din po ba ang Paskong ipinagdiriwang taon-taon ng mga Katoliko at ng mga Protestante sa tuwing sumasapit ang December 25? Basahin po natin ang nakatala dito po sa Biblia. Ang babasahin ko po ay ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Bilang sa 9 sa mga talatang 4 hanggang 5. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Mga kaibigan, mayroon po bang Paskwa na binabanggit sa Biblia? Meron. Meron po. Alin po ito? Ito po ang ipinagdiwang noon ng bayang Israel na ayon po sa talata ng Biblia na ating binasa ay isinagawa nila noong gabi ng 14 na araw Ng unang buwan. ng buwan. Sa makatuwid, mga kaibigan, dito pa lamang po, tiyak na natin na Hindi December. ito kaysa sa Pasko o Christmas na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante sa tuwing sumasapit ang December 25. Ano po ang katumbas ng binabanggit na Paskwa? Christmas po ba yon, mga kaibigan? Sa talata pa rin po na ipinakilala po namin kanina bilang 9:4 hanggang 5, dito po sa isang translation po ng Biblia, King James Version, ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan. Pakinggan po ninyo. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Paskwa. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa 14 na araw ng buwan sa paglubog ng araw sa ilang ng Sinai. Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, iba po ang Paskwa ng mga Israelita noon kaysa Paskwa o Pasko Ngayon. ng Katoliko at ng mga Protestante. Ang Paskwa po ng mga Israelita ay katumbas po ng Passover. Samantalang ang Pasko ng mga Katoliko at Protestante ay Christmas. Kaya ang Pasko o Christmas ng mga Katoliko at Protestante ay hindi po siyang Paskwa na binabanggit po ng mga banal na kasulatan. Baka naman po pagdating sa layunin ay magkapareho po ang Passover ng mga Israelita at ang Christmas ng mga Katoliko at Protestante. Bakit po ba ipinagdiwang po noon ng bayang Israel ang Passover o Paskwa? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa talaan ng mga salita. Dito po sa Bibliang Magandang Balita Biblia. Paskwa, pinakamahalaga sa mga taunang pagdiriwang ng bansang Israel. Ginaganap tuwing 14 ng buwan Nisan, Abril 1, bilang paggunita sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo. Ngunit nilampasan ang mga tahanang Ebreo. Exodo 12:23 hanggang 27. Ang taguring Ebreo sa pagdiriwang na ito ay Pesak. Mga kaibigan, bakit po ipinagdiwang noon ng bayang Israel ang Paskwa o Passover? Ito po ay bilang paggunita po nila sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto.
Saan po hinango ang salitang Passover? Mula po ito sa ginawang paglampas or Passover ng anghel ng kamatayan sa tahanan ng mga Ebreo ng gabing patayin ang mga panganay ng mga Ehipsyo upang mapahintulutang palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Kaya kung ito man po, mga kaibigan, ay utos noon sa bayang Israel, ay ang tanong po natin, utos pa po ba ito sa mga Kristiyano na ipagdiwang ang kapistahang ito ng Paskwa ng mga Israelita? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Colosas. Sa 2:16, ganito ang kanyang sinasabi. Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Mga kaibigan, katulad din po ng araw ng pamamahinga o Sabbath. Iniutos po sa mga Kristiyano na huwag nang pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa kapistahan, gaya nga po ng Paskwa. Puntahan natin ngayon ang ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika at mga Protestante. Anong Pasko po kaya yun? Anong Pasko po ang kanilang ipinagdiriwang? Ang babasahin ko po ay isang aklat Katoliko na pinamagatang Religion, Doctrine, and Practice. Ito po isinulat ng isang Jesuit priest. Sangparing Katoliko po ang otor na nagngangalang Francis B. Caselli. Ganito ang kanyang sinasabi. Pakinggan po ninyo. Pasko. Ang salitang Christmas ay binubuo ng salitang Christ at Mass. At ang kapistahan ay tinatawag na gayon sapagkat sa araw na yaon, ang misa na umaala-ala sa kapanganakan ni Kristo ay ipinagdiriwang. Nativity. Ang pagdiriwang ay isinasagawa sa Disyembre 25. Mga kaibigan, ang Pasko na ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante tuwing December 25 ay nagmula po sa salitang Christ at Mass or Misa. Kaya ang Pasko o Christmas ay misa para sa pag-aalaala sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, hindi po galing sa Paskwa na nakasulat sa Biblia ang Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante. Kaya hindi po dapat ipagtaka nino man ang hindi pakikiisa ng Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng Christmas o Paskong Katoliko at Protestante. Okay, before we continue here mga ka-youthi, I just have to mention, kasi if I remember correctly sa intro po ng video dito, napansin ko po na na-mention kanina na December 25 is the belief of Catholics na yun yung araw ng kapanganakan ng Diyos. I honestly do not think so dahil I think nire-recognize naman ng majority ng mga scholars natin, Christian scholars, even from them, hindi sila nagkakaisa kung alin talagang actual na date ng Christmas just because it was really not mentioned po sa Biblia, although there are hints na hindi daw nga po ito winter, something like that. But I honestly do not think that it was really pushed that this is the actual date na yun ang kapanganakan ni Jesus Christ. But I have to agree na kumbaga yung pagpa-point by point na pagtackle dito ng host nga ng show na ito na ang pagbubunyag, it does make sense na yung layunin is iba. Yung actual na event, hindi rin kapareha. Kasi nga, di ba, day 14 of the first month nga raw po itong Pasko, which is related with the Passover, ang pag-escape, pag-eskapo, o yung Exodus yan di ba, ng mga Hebrews from Egypt, mga kayo 3. So kumbaga layunin, kung actual na celebration, hindi rin. Dahil we can consider na yung Christmas po kasi was a celebration that was kumbaga appointed or assigned. 300 plus AD, 336 if I'm not mistaken. Diyan pa po nag-start. Although that's actually a very long tradition na. And having mentioned that it's a long Christian tradition, we get it na hindi ito yung Paskwa na na-mention po sa Biblia ang mga kayo 3. So I just have to clarify before we press play ulit dito sa video na ito. Sa mga members po ng INC, so kung etong Christmas natin na alam natin ngayon tradisyong Pilipino and yung Paskwa, yung Pesach na na-mention nga dito sa Passover na celebration ng mga Israelita. So meron din po bang equivalent na kumbaga quote-unquote Passover celebration ang mga Iglesia ni Cristo, mga kayo 3? Or at least in a way, an event that is similar dito po sa sinasabing 14th day of the first month na Passover or Paskwa nga na na-mention dito sa Numbers kanina. Mga kaibigan, meron ba namang Paskwa
na sinasabi ang mga apostol na dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano? Pakinggan po ninyo. Sinagot. Babasahin po namin ang nakasulat. Dito po sa banal na kasulatan, sa unang Korinto, sa 5 mga talatang 7 hanggang 8, ganitong pahayag sa atin ni Apostol Pablo. Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura, ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Alin po ang Pasko ang binabanggit ni Apostol Pablo na may kaugnayan sa mga Kristiyano? Ang sabi po niya, naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Ano po ang kaibahan nito sa Paskwa na ipinagdiwang noon ng Israel? Ang handog na kordero ay hindi po literal na tupang hayop, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alin po ang paghahandog na ito, mga kaibigan? Ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya ang Paskwa na sinabi ni Apostol Pablo na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ay may kinalaman po sa kamatayan at hindi po sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, bakit po ang ipinag-utos na gunitain ng mga Kristiyano ay ang may kinalaman sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa halip na ang may kinalaman sa kanyang kapanganakan? Mga kaibigan, ang babasahin ko po sa inyo ay pahayag ni Apostol Pablo na nakasulat dito po sa Hebreo. Pakinggan po ninyo ang 9. Sa mga talatang 14 hanggang 15, ganito po ang kanyang sinasabi. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay nialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Mga kaibigan, bakit po ang ipinag-utos, ipagdiwang o alalahanin ay ang ginawang paghahandog ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili sa krus? Ay sapagkat dahil po sa kanyang kamatayan ay ipinatawad ang mga paglabag o kasalanan upang ang mga taong nakinabang nito ay makapaglingkod sa Panginoong Diyos at magkamit ng walang hanggang pagpapala o ng buhay na walang hanggan. Dahil po dito, anong iniutos sa mga Kristiyano na gawin bilang pag-aalaala sa Panginoong Hesukristo? Gaya po ba ng ginagawa ng mga Katoliko at Protestante na pagdiriwang ng tinatawag po nilang Christmas? Biblia po ang sasagot. Ganito ng ating mababasa dito po sa unang Korinto. Pakinggan po natin ang 11, mga talatang 23 hanggang 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya.
Mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo po mismo ang nag-utos na alalahanin siya sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro o sa banal na hapunan. Ito po ang taon-taon ay ginagawa ng lahat ng Iglesia ni Cristo saan mang panig ng mundo naroon bilang pagsunod po sa turo ng Panginoong Hesukristo. Paano naman po ang Paskong ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante tuwing December 25? Bakit hindi nakikiisa riyan ang Iglesia ni Cristo? Ang tanong, mga kaibigan, saan po ba galing ang Paskong Katoliko at Protestante? Ang babasahin po namin ay isang aklat na pinamagatang The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Volume 3. Ang pinaka-editor-in-chief po nito ay si Samuel Jackson. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Okay, before we continue. So, dahil nga po itong paksa natin ay hindi na po first time no, about Christmas. Actually, meron na rin po tayong nagawa pa na video reaction on pa. Siguro mga more than 1 year ago na po, yung kay Kabending Pineda, if I'm not mistaken, yung patungkol nga po sa Christmas. And relating that to other videos din po na napanood natin, most likely, ito pong sasabihin po dito sa encyclopedia na ito ng religious knowledge is yung origin nga ng Christmas na pagan celebration. Baka ma-mention pa dito sa Saturnalia, yung pagan celebration nga. So that is what I'm expecting here. Pero na-mention po dito, very interesting po dahil posible na for others, yung na-mention kanina, yung sa unleavened bread, yung libadura nga. I have to agree with the host here na hindi naman yan literal. Siyempre, hindi literal na kordero, hindi rin literal na libadura. And I found something interesting na nasabi niya na ang tamang pag-value kumbaga sa life ni Jesus Christ is hindi yung birth niya, but actually yung kanyang death that has to be celebrated more. Obviously, this brings me to the question, so dahil mas pinapahalagaan ang death ni Jesus Christ, in what ways, ano po yung mga quote-unquote celebration or events po sa members ng Iglesia ni Cristo na you celebrate relating to the death of Jesus Christ? Dahil syempre sa mga Katoliko, meron din po yan, ano? Sa liturgical year, kumbaga, ano yan, yung Lenten celebration sa ating pumahal na araw, yung commemoration nga ng death ni Jesus Christ, din po ang nangyayari dyan. So I wonder, is there also a similar event or kind of commemoration done by Iglesia ni Cristo, focusing more, not the birth of Jesus Christ, but the death of Jesus Christ? So please comment below mga ka-UT, what do you guys think about that? So let's continue. Sa pahina 47, isang manunulat na Armenian noong 1100 taon ang nagpahayag na ang kapistahan ng Pasko inimbento sa Roma ng isang erehe, si Artenon, ay unang ipinagdiwang sa 373. Constantinopla noong 373. Mga kaibigan, ang Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante ay isa pong imbensyon lamang. Sino po ang may imbento nito? Ayon po sa aklat na binasa po namin, ang kapistahan ng Pasko o Christmas ay inimbento po ng isang erehe sa Roma na nagngangalang Artenon. Kailan daw po ito unang ipinagdiwang? Noong taong 373 sa Constantinopla. Halos 300 taon na pong patay ang mga apostol at tapos na pong masulat ang Biblia nang ipagdiwang ang kapistahang ito noong 373. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang kapistahan po ng Pasko o Christmas Invention. wala pong batayan sa mga banal na kasulatan. Hindi po ito ipinagdiwang ng mga Kristiyano sa panahon ng mga apostol, hindi po ito nakasulat sa mga banal na kasulatan. Mga kaibigan, ano kaya ang naka-impluwensya sa Iglesia Katolika sa pagpili ng December 25 bilang petsa ng kanilang Pasko o Christmas? Yung mga Roman celebration. Ang nabasahin ko po ay isang aklat na pinamagatang Handbook of Christian Feasts and Customs. Ito ay sinulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na
araw ng kapanganakan ng araw. At idinaos ang dakilang mga pagano sa diriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitraiko. Mga kaibigan, ang Pasko o Christmas ng mga Katoliko at Protestante ay isang kapistahang pagano na isinakristyano. Malinaw po ang pag-amin ng Iglesia Katolika. Ang sabi po ng kanilang aklat, ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na iyon. Kaya po mga kaibigan, ang mga tumutuligsa ngayon sa Iglesia ni Cristo sa hindi pakikiisa sa pagdiriwang ng Paskong Katoliko at Protestante ay hindi lamang po hindi naiintindihan ang mga aral na nakasulat sa Biblia, hindi rin po nila naiintindihan maging ang kasaysayan ng ipinagdiriwang nilang ito ngayon na tinatawag po nilang Christmas. Hindi po maaaring makiisa ang Iglesia ni Cristo sa isang kapistahang galing sa mga pagano. Mahigpit po na ipinagbilin yan ng mga apostol. Ganito po ang ating mababasa sa Efeso. Kaya ito ang masasabi ko, sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Kaya maliwanag po mga kaibigan ang pagtuturo sa atin ng mga apostol. Ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ng mga iniisip, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Ito pong kadahilanan. Kaya ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa sa Pasko o Christmas na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at ng mga Protestante. Hindi lamang po ito hindi nakatala sa mga banal na kasulatan, kundi ito po ay labag pa po sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, maraming salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Okay mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so sure po ako sa mga members po ng Iglesia ni Cristo, they may find this episode bitin. Ayan, so anyway, sa ating episode ngayon, atin pong nabigyan ng reaction syempre. Ito pong source video natin, ang title nga po ng show is Ang Pagbubunyag. At ito po, in a way parang expository, showing to us na yung ating celebration ng Pasko ngayon, ang pinakamamahal na tradisyong Pinoy ay hindi nga po based sa biblical references, hindi rin po ito actual Christian doctrine. And what was mentioned nga kanina, and it was also mentioned of course dahil hindi po ito first time natin na video about Christmas. Marami na po tayong perspectives Islam, dating daan, SDA, yan po yung mga napanood natin in the past video reactions. Ito nga ay nag-ugat sa isang pagano na practice, So I think it was clear there sa show na yan, ano yung mga sineselebrate ng mga pagano at kumbaga naging ugat ng pagan celebration na ginagawa din natin ngayon is dapat hindi doon natin pakisamahan. So apparently, kasali dyan ang pagsaselebrate nga po ng Pasko na Christian sense natin ng Pasko. And sa mga historical documents din po kasi, it was noted na one of the main reasons bakit na-assign ito na December 25 is it matches with the winter solstice na kung saan. Nung panahon na po na yon is merong conversion na ginagawa ang mga Catholics from the pagan religions. And one way na naisipan ng mga Romano is i-match yung celebration ng winter solstice ng mga pagan na mga tradisyon, itinaon din yung Christmas para madali silang ma-adapt ng mga ibang mga converts into Christianity, into
into Roman Catholicism. But interestingly, when we try to trace back yung mga pag-ano po ng mga celebration, marami po kasi. Yung ating modern day na mga tradition ngayon sa mundo were the effects of these pagan na mga practices. Kung di ako nagkakamali, Valentine's Day, ayan. So maybe we should not celebrate those as well. Thanksgiving, kung di ako nagkakamali. Of course, yung Yuletide na celebration. And even Halloween, kung di rin ako nagkakamali. So I'm guessing all these other celebrations are also not done by members of Iglesia ni Cristo. But going back to the actual presentation, what I like about this, it was systematic, very easy to follow. And kung napansin niyo po, ang pagkukumpara ay madali dahil mayroong isang tanong na kumbaga ang Pasko ba na celebrated doon and mentioned doon po sa numbers is the same sa modern day na Christmas? So what's the answer? No. Ang layunin ba nung Pasko na na-mention sa Bible na nag-mention nga about libadura, which is really not literal, no? It's about the changing and the transformation, no, of our spiritual life. Pareho ba yon sa ating Pasko din na yung layunin are the same? I think maliwanag naman po on why Iglesia ni Cristo is not following this kind of religious practice. As what I mentioned with other po ng mga video reactions natin, the way I look at it, and I think a lot of people also view it the same way dahil nga po ang ating bansa ay na-dominate po ng Roman Catholics, of course, no? More than 80+%. And if isasama po natin yung mga Protestante, that's more than 90% ng ating populasyon. Most people actually view Christmas as not really a religious na celebration, but more on a family, personal, commercial na celebration mga ka-youth. Like what I mentioned, the idea of giving, spending time with the family, spending time with friends, exchanging gifts, having a great feast together. So I'm guessing sa Iglesia ni Cristo household po ay talagang bawal, no? Hindi nila ginagawa. So please comment below mga ka-youth natin ng mga INC kung ano ginagawa niyo on December 24, yung sa Noche Buena. And also the question that I left earlier na kung ano po yung kumbaga Passover na celebration na ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo and events or traditions that you do in your church valuing the death over the birth of Jesus Christ. So anyway mga ka-youth, please comment below what do you guys think about this episode. You can watch that video over there. Yung playlist natin dito sa baba, marami po tayong INC na mga religious videos na reaction. And you can also click subscribe and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.